Okay, you know what? Si Isaiah, kinoconsider po siyang the fifth gospel writer or evangelist, no? At kinoconsider po siyang fifth gospel aside from Matthew, Luke, Mark, and John. Alam po natin yon. Kumbaga, ikalima po siyang ebanghelisador na sumulat sa buhay ni Jesus. Pero kinoconsider po, in what basis na kinukonsider siya ng ibang theologians bilang ikalimang ebanghelisador ng Panginoong Heso Kristo. Ito ay walang iba kundi yung mga prophecies na kanyang isinulat sa Diyos na naging tao na si Heso Kristo ay lahat po talagang tumpak na nangatupad. Ano po, tuwan-tuwa po ko. Nag-uumapaw ang puso ko while reading this. Alam po ba ninyo, ito ang sikreto. Alam niyo po ba bakit minsan kahit may nararamdaman ako sa katawan ko, you know what, hindi pa naman ako matanda, ano? Pero dahil sa mga kinakain na po natin ngayon, instant lagi. Ako mahilig po talaga ako. Tamad po kami magluto. Lagi kami sa Chowking, sa Jollibee, pabili-pabili na lang, ano? Pero minsan, paluto-luto kung may time. Pero mas madalas po talaga sa labas po kami kumakain. Pero ito pong gusto ko pong sabihin sa inyo. Alam po ba ninyo, ganyang lifestyle, madali po tayong magkakasakit. Okay? Guilty po ako dyan. Dahil minsan may nararamdaman po talaga ako, alam ng Panginoong Hesus yan. Pero ang nangyayari po lately, talagang sabi ko, Lord, it's about time to claim your promises. Sapagkat naniniwala po ako, okay? Ayon na rin po, although yung iba pong theologians na nakasama ko sa Bible School, hindi po naniniwala na ang Isaiah, tingnan, ipapakita ko po sa inyo. Ito po, Isaiah chapter 53 verses 4 to 5. Yung iba po hindi naniniwala na ito po ay may kinalaman sa ating physical healing. Actually, yung mga nakasama ko po sa Bible schools, marami po kasi ako napasukan din na Bible school sa awa ng Panginoon. Siguro kung sa 100% ang naniniwala lang po na ito ay may kinalaman sa healing ay 30%. Yung 70% they don't believe na ito ay may kinalaman sa ating physical healing. You know what? Mali po sila. Sapagkat hindi po ako gagawa ng mga videos kung hindi ko po naranasan mismo. Naranasan ko po eh. Alam po ba ninyo, pag ako po ay nagkukomunyon, claim ko ang verse na ito. Basahin na po natin para hindi na po tumagal. Bala ko po kasi 5 minuto lang tayo dito, no? Surely, ito po, no? Umpisa natin sa 4. Surely, He took up our pain and bore our suffering. Yet, we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. Yan. Sino ba yung tinutukoy dito? Ang God of gods, si Jesus. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. Kanino? Kay Jesus. And, ito na po, ito na yung bottom line, yung asa magulo. And by His wounds, we are healed. I think sa NIV, sa NASB o sa King James, by His stripes, we are healed. No? So, talaga po, ito ay physical healing po talaga. Wala po akong ibang makitang dahilan bakit hindi po ito magiging physical healing. Alam po ba ninyo, bawat latay na tinamo ng Panginoong Hesukristo doon sa poste kung saan siya ipinagapos ni Poncio Pilato para hagupitin ng mga sundalong Romano, ang bawat blow o bawat hampas, bawat palo ng mga, hindi lang po basta latiko yung ginamit eh. May mga buto po ng hayop doon. Siguro kung napanood po ninyo yung The Passion of the Christ, it says also, panoorin na lang po ninyo para at least may alam po kayo sinasabi ko kasi wala po akong time i-detalye isa-isa yan sa inyo. Pero gusto ko lang pong sabihin po sa inyo is this, alam po ba ninyo, bawat blow, bawat hampas sa Panginoong Hesukristo, which I believe ang daming hampas ng Panginoon doon, no? Ito po ay may kinalaman po sa ating kagalingan. Huwag kayong papayag, no, na hindi ninyo angkinin ang kagalingan pisikal. Pag meron po kayong nararamdaman, ito ang sasabihin nyo, Lord Jesus, I claim Isaiah 53 verse 4 to 5, especially verse 5, yung last part. By your wounds or by your stripes, I am healed. Diba? So,
I-claim po natin yon at magkakaroon po ng epekto yan sa ating mga katawan. Alam nyo kung bakit? Kasi maliwanag po sa Bible nakalagay, ang mga salita ko ay hindi babalik ng walang laman. So lagi pong may laman ang salita ng Diyos, ang salita ng Panginoong Kristo. So ang ginagawa ko rin po pag ako'y nagkukomunyon, simple lang po, magkukomunyon kayo, alam na po niyo magkukomunyon, Holy Communion, ano? Magkaiba po yung Holy Communion sa banal na hapunan, ano po? Huwag niyo po ipagkaka-lito. Yung banal na hapunan, full meal, kung saan nagsasalo-salo tayo bilang isang church, no? Nagkakainan tayo, gano'n. Marami po yung full meal. Pero yung banal na komunyon, we can do it individually. Pwede rin group. Pero on my case, ginagawa ko po yun individually. Mag-isa ko. At meron po akong Coke. Sumisimbolo yun sa dugo ni Jesus. Kung meron akong bread, anumang klaseng bread, tasty bread, pandesal, or whatsoever, skyflakes, sunflower, basta kung ano mga available dyan sa market na pwede nating mabili bilang kumakatawan o sumisimbolize doon sa katawan at dugo ng Panginoon Kristo, we can do it. Pero may nabibili rin po mga ostia, meron po ako, naubos na. Okay, nasaan na ba yung mga osya ko? I'll try to look for it. Pero siguro luma na dahil nakalimutan ko na rin dati saan ko po nilagay. Pero ito po ang sasabihin ko. Kahit anong mga elements yan, elements lang po yung mga yon, we can use it para magkomunyon po tayo. Importante, we discern the Lord's body according to the scriptures. Ano po ba yon? We discern the Lord's body. Ibig sabihin yung katawan ng Panginoon sa pinaniniwalaan natin na nahagupit, nahampas, nalatigo, napalo para sa kagalingan natin. Titignan natin yon bilang, pinagaling na tayo. We are not looking for it para gumaling. We're looking for it, it is done, tapos na. I-claim na lang natin yung ating kagalingan. Ganon din po, higit sa lahat yung, kung ano man yung, meron tayong Coke o Sprite or something, o Royal, True Orange, no? O may red wine tayo, mas maganda. Kumakatawan ito dun sa banal na dugo ng Panginoong Kristo, mas maganda, titignan natin yon. Ito po mas maganda. Dahil yun po ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Simbol lang po yung sinasabi ko, pero ang importante yung dugo ng Panginoon at naniniwala tayo na bubuhos sa krus ng Kalbaryo para tayo po ay patawarin sa lahat ng mga kasalanan natin, past, present, future. And upon looking at it perfectly, that the Lord Jesus already made the work 2,000 years ago. It is finished, it is done. At ito po, pag tinake po natin yung biscuit na yan o yung elements na yan ng Royal True Orange o ano man yan na inumin o red wine, ito po yung magkakaroon ng epekto sa ating mga katawan. Mararamdaman po natin yung kagalingan. Hindi po galing sa Panginoong Hesus ang sakit. Hindi niya kalooban magkasakit ang mga believers niya. Gusto niya malakas tayo. Oo nga naman, paano kanya gagamitin kung ikaw ay paano gagamitin kung ipaika-ika ka, nirarayuma ka? Hindi. You have to claim your healing. You know what? We are healed already. We just have to claim it para magkaroon ng effectivity sa ating mga buhay. At mahalaga pong ini-speak natin. Speak coming from the mouth. Sabi ng Bible, kung ano yung nasa puso mo, i-speak mo. At yan, magkakaroon ng katuparan. Yan ang power of declaration. Psalm 18, kung di ako nagkakamali, verses 21 yata, no? Tignan na lang po ninyo. Sabi niya ganon, death and life is in the power of the tongue. So, ibig sabihin, kung ano yung sinasalita mo, ini-speak mo, siyang mangyayari sa'yo. So, kung ako sa inyo, mag-speak na kayo ng buhay. Hahaba ang buhay ko, malakas ako, mararapture na ako. Yan, anytime no, rapture na, no? I declare, mararapture na ako, hindi na ako mamamatay. In Jesus' name, claim it, claim it, claim it, claim it. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click mo na ang notification bell. Share this wonderful video. Marami tayong pag-usapan ngayon at I hope, umaasa po ako, gawin po ninyo, magkomunyon po kayo, i-claim ninyo, heal na kayo. Ayaw ni Jesus na may sakit ang mga Kristiyano. Gusto niya malakas tayo, malusog tayo. Paano yan tayo gagamitin? Paano yan tayo isusugo? Paano yan tayo isesend? Kung tayo ay may mga karamdaman sa ating mga katawan. Hindi kalooban ng Panginoong Kristo na may karamdaman tayo. Gusto niya, healthy po tayo. Health is wealth, ika nga po. And Jesus is our wealth. Okay? So, again, thank you very much po sa inyong panunood, no, at pakikinig. I hope ito po ay hindi lang po ninyo pinanood at pinakinggan. Ito po ay i-share ninyo at i-apply po ninyo sa inyong mga buhay. Salamat po, and Jesus truly loves us all.